I am going to share to you the Word of God that bring us hope and life. I am going to share about James chapter 4:14 o kaya Santiago 4:14. Ang sabi po doon, whereas ye not know what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth a little time and then vanisheth away. Ang buhay ng tao ay maiksi lang at di natin alam ang bukas kung tayo ay buhay pa. Kaya sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Santiago, ni James, na ang buhay natin ay maiksi lang. Kanya sabi doon. So, sa passage na yon, anong ibig sabihin nun? Dapat meron tayong hope of eternal life. Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi nga, napakalinaw po ang sabi doon sa John 3:16. Yan ang lagi kong binabanggit na verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, napakalingaw po na ang pag-asa ay binibigay sa atin ng Panginoon na habang tayo ay buhay pa dito sa mundo, meron tayong pag-asa doon papunta sa langit. Dahil ang sabi sa Biblia, na pagpatay na ang tao ay wala na pong pag-asa. Sabi nga baga sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Yung kahatulan na po. Kasi sabi sa John 3:18, whosoever believeth in him hath not condemned, but he that believeth not is condemned already. May hatol na po. Condemned ang hindi sumampalataya. Ngunit kapag ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ay hindi ka nakakatulan. Doon sa passage na yun, sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Yung hatol na. Kaya wala na pong pag-asa kapag ang tao ay namatay, wala na pong pag-asa. Kaya ngayon pala na buhay tayo, ang isang tao, mayroon pa pong pag-asa. Dahil ang Panginoon ay namatay para sa mga buhay. Ngunit pag ang tao ay namatay na, wala na pong pag-asa, wala na pong mercy. Sabi nga ng Panginoon sa Luke 16, na ang taong napupunta po sa impyerno ay hindi na po nakakaalis doon. Hindi na po siya makakaalis doon. Hanggang ngayon na ang tao ay buhay pa, meron pang pag-asa. Kaya, inaanyayahan ng Panginoon dahil ang lahat ng tao ay nasa kadiliman. Inaanyayahan ng Panginoon na ang tao ay lumapit sa ilaw sa kagurangan. Iyan po ang may tukang pag-asa. Sabi nga, sabi ng Panginoon, ako ang ilaw. Ang sino man lumalapit sa akin ay may magkakaroon ng liwanag. Ngunit ang taong nasa kadiliman, ayaw lumapit daw sa ilaw dahil masama ang kanilang ginagawa. Pero ang tao ay inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa ilaw. Kaya napakalinaw po na ang buhay na walang hanggan, binibigay ng Panginoon. Ngayon, nabuhay pa tayo. Na once na tayo namatay, hindi na tayo mapupunta doon sa impyerno, kundi diretso na po sa heaven. Yun po ang tunay na rest and peace. Hindi tao nagsasalita na ikaw magkaroon ka ng rest and peace. No. Ikaw mismo ang makapagsisiguro na meron kang rest and peace kapag tinanggap mo ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Napakalinaw po na meron ng buhay na walang ganyan. Siniguro pa ng Panginoon sa John 6:47, di ba? Sabi doon, verily, verily, I say unto you,
he that believeth on me hath everlasting life. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. May, meaning say, meron na. Hindi magkakaroon na, dahil sinabi niya na magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. No, sinabi niya doon, may buhay na walang hanggan. Napakalinaw po. Kaya, ang Panginoon nag-aanyaya sa mga buhay na ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak doon sa impyerno, kundi meron na siyang buhay na walang hanggan, diretso po sa langit. Kaya blessed ang taong nagtiwala sa ganyang salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan ang sino man sa kanya sumampalataya. Sa ngayon, kapag ikaw ay sumampalataya, may buhay na walang hanggan ka na. So, yan lang muna maibupat ko, just a little bit, kasi kung mahaba, wala nang, hindi na tinatapos nila ang yan. Kaya, unti-unti lang. Pero kung gusto nyo, everyday, mag-impart ako ng Word of God na nagbibigay pag-asa, nagbibigay liwanag, nagbibigay sigla, nagbibigay ng kayamanan sa puso, kapayapaan sa puso. So, magandang hapon, mga friends ko. Dalangin ko na lahat kayo ay mapunta sa langit. Yan ang gusto ng Panginoon. Merong buhay na walang hanggan.